Na ako'y paabot sa akong boss. Sir, maluoy ka man sa akon. So, nabilhan siya. So, talagang buntot niya, higlan niya. Kung ano yung ginawa niya, haharapin niya yun. Kini ang nahimong sentimiento sa tigpamaaba sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 12 nga si Kath Abad. Kung diin, wala kuno siya'y mahinumduman nga doon na sila'y asset nga gihinganlag ni Lo Gabiano. Apan matod pa niini nga nagpadayon ang ilang pagsuta sa timailhan sa maong tawo. So, hindi natin ito tolerate yung activity niya kasi hindi part ng pagiging asset yung pagbebenta. Dugang paniini nga dili usab unang higayon nga ginagamit sa matag madakpan ang ilang ahensya aron lang madepensahan ang kaugalingon. Gihingos ganusad niini nga dili gyud ang ngayang ikonsente ang maong kalihukan. Actually, hindi naman siya part ng roster ng PDEA. So, yun nga, nakakaano rin na parang isa sa mga tumutulong sana sa atin pero napag-alaman natin na biglang nagbenta pala. So, hindi natin ito tolerate yung ganung activity. Kay baloon nga una nang namahayag ang station commander sa Tamblar Police Station nga si Police Senior Inspector Oliver Pauya nga walay katungod ang usa ka asset sa pagdikit sa sikin sa mga otoridad aron lang nga makapamaligya og droga gumikan sa personal nga interes. And beside, kahit alpha naman siya ng isang unit, hindi pa rin natin hayaan na magbinta siya talaga ng droga. Kasi pag alpha, dapat magbibigay ka lang ng tips or information with regards doon sa mga pusher kung sino talaga yung nagbibinta ng droga para mahuli. Kahinumduman nga nasikop si Nilo Gabiano sayo sa buntag kagahapon, pinagi sa gikasang entrapment operation sa Tamblar Police. Bisan pa man nga gidagana niini ang kapulisan, nasikop ra gihapon kiniya. Sa karon, gipaslak na sa mabugnong selda ang dinakpan nga posibleng moatubang sa kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11 ilawom sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Faith Dandoy, Brigada News.